Right, so this time we're gonna examine the writings of Dr. Cesar. As I mentioned during our course orientation, diba, I keep on reiterating the fact that if we wanted to appreciate and understand Rizal's life, his thoughts, his thinking in the context of his time, we need to read first and appreciate his writings. For the convenience of this course and due to our limited time and resources, we get to only appreciate, analyze, and evaluate Rizal's work, only the selected ones. Especially yung kanyang mga tula, kanyang nobela, yung kanyang obra maestra. So, parang gateway natin for Rizal's life, for appreciating Rizal's heroism, his value for education, his value for the youth's role for nation building, na pagbuo ng lipunan na characterized progress, dignidad. So, in order for us to decipher those informations, we need to first read and appreciate Rizal's writings, Rizal's works. Now, our objective for today's lesson is to discuss his two early writings, uh, particularly yung kanyang one-act play that he wrote when he was 19 years old, and another one, a poem dedicated to the Filipino youth that was written by Rizal when he was 18 years old. So, bata pa kung tutuusin, no? Mapapaisip kayo, perhaps most of you by now are 19 years old and above. Ano yung naging contribution natin sa kamalayang pansibiko at pagpapahalaga sa politika, ekonomiya, lipunan ng Pilipinas at sa bayan na masasabi natin na proud tayong nagawa natin. Well, si Rizal, nagsulat siya ng tula, nagsulat siya ng play. So, allow me to share my screen. Wait, wait, I am not yet presenting. Think. So, let's start with Junto al Pasig. The title itself explains kung ano yung setting, one-act play or yung short play na ginawa at sinulat ngayon ni Rizal. So, near the Pasig River, Junto al Pasig. It's a short play written by Jose Rizal in Spanish when he was just 19 years old. It was performed on December 8, 1880. Saan? Sa Ateneo de Municipal de Manila na ngayon ay Ateneo de Manila. Ano meron pag December 8? Sa Katolikong pananampalataya, no, I'm a non-Catholic, no, pero I used to teach in a Catholic institution. Alam naman natin pag December 8 wala yung pasok kasi Feast of the Immaculate Conception. So, I'm not quite sure about the context and history of this. So it's just that, all I know is this play was about this celebration. Now, on surface level, the play reflects Rizal's early literary skill, yung kanyang Kristiyanong pananampalataya, Kristiyano-Katoliko, specifically na pananampalataya, and his keen, or perhaps valid to point out or to argue na rigid understanding ni Rizal sa Philippine society under Spanish colonial. Kasi, no, hindi lang ito basta yung typical nyo na children's play na ang tema ay good and evil. Bagamat religious allegory ang objetibo or objective ng short play na ito na sinulat ni Rizal noong 19 years old siya na nag-aaral pa siya sa Ateneo de Municipal de Manila. Meron siyang underlying political message na i-reveal natin later as we go to discussion. Now, syempre, hindi natin babasahin in full transcript yung
script nung play, no? However, in case you're interested, you wanted to read, you wanted to know the full context, the full content of this play that was written by Rizal, you may access it in the uploaded PDF that I sent nung Sunday. Okay? So, nandun yon sa synthesized topic outline. Yung mga link na resources, yung link ng pre-recorded lecture, yung link ng handouts and PowerPoint presentation. Ang gagawin nyo na lang, i-access. Okay? The one-act allegorical play is set near the Pasig River, where a group of children gathers to honor the Virgin Mary. Now, eto lang yung plot niyan. Mayroong mga uh, bata, no? Yung character doon, yung pangalan Candido. So, yung ginagawa ng mga bata, inintay nila yung, hindi, Leonido, rather. Inintay nila yung prosesyon. Kasi nga, ayan, ay, ang setting niya, bukod sa near the Pasig River, ay pagdiriwang ng pista ng Immaculate Conception, December 8. Okay, so timely. And suddenly, may lumitaw na diwata. Diwata muna. Turns out, no, in the middle of the play, the middle of the script, no, turns out that diwata was Satanas, representing evil and corruption. Satanas attempts to tempt and dissuade the children from their devotion to the Virgin, using rhetoric that mocks their faith and offers them material wealth and power instead. And typical ending, nagwagi ang kabutihan, nagwagi ang pananampalatayang Kristyano-Katoliko ng karakter na si Leonido. The children, guided by their unwavering faith in the Virgin Mary, resist the devil's temptations. So, the Virgin herself intervenes towards home. May special appearance, si Maria, no? Ang Birheng Maria, yung sa character, yung sa play. Symbolizing divine protection and salvation. At syempre, ang kalulang si Satanas, yung typical narrative. Now, anong catch? No? Yes, it's a religious allegory, no, which symbolizes moral and spiritual, which symbolizes the conflict between purity and ultimate triumph of good over evil, and the moral and spiritual decay. It was depicted by Satanas through worldly temptations. Pero, meron siyang political undertones. May political meaning na subtle or low-key na inilantad ni Rizal or inilapat ni Rizal sa karakter sa pamamagitan ng diwata or kay Satanas na nag-anyong diwata. The figure Satanas, no, on a surface level, no, or maaring ito rin yung nakita ng mga fraile na profesor ni Rizal sa Ateneo de Manila. No? They interpreted it as representing the oppressors who tried to corrupt the Filipino people and turn them away from their values. You may see it as innocent like that. No? Pero kasi, the angel of darkness disguised as Diwata introduced himself to Lenido as the true god whom the natives worshipped before the Spaniards arrived. So makikita mo dito, no, nagme-make sense bakit Diwata kasi prior to the arrival of the Spanish colonizers, our native ancestors have their own diverse, vibrant system of politics, civilization, system of language, system of writing, their own concept of city, their own trading system, system of economy, and of course, very important, no, their spirituality. They already have their own diverse and hybrid faith system, belief system, or sa kung paano pakahulugan ng daigdig, relihiyon. May pananampalataya ng kanila ang mga katutubong ninuno natin bago pa man dumating ang mga kanluraning mananakop. Now, yung karakter na yon, yung sentimiento na yon, was represented and depicted by the diwata who turns out to be Satanas. So, ano ngayon ang sinabi nitong karakter? No? Itong diwata na nag-anyong diwata na si Satanas, mocks Leonido and his kind for being foolish enough to worship the false gods introduced by the Spaniards. Dito parang binigyan low-key ni Rizal ng lente or ng side. No?
ng parang sariling arc. Hmm. Yung naramdaman perhaps ng mga ninuno nung panahon na they were drastically colonized by the Spaniards and dagli ang coercively no kinonvert sa Christianity. Diba? Imagine a major adjustment. So, hindi natin ina-antagonize ang Christianity. No? Kristiyano tayo. Populasyon natin ay Kristiyano. It's just that, kailangan din natin intindihan na yung mga katutubong ninuno natin, no, bagong Kristyanismo, major adjustment yung naging karanasan nila. Na nag-transition sila sa panibagong system of faith. Considering na they already have an established system of faith. Diba? So, he demands absolute allegiance and explicitly forbids the schoolboy to attend the religious event in honor of the Blessed Virgin Mary. Now, sabi nga ng isang kolumnista, had anyone accused the young Jose Rizal of being filibuster, o sige, or erehe, pag filibustero, yata ay kalaban ng simbahan o ng gobyerno. Pag erehe, kalaban. Parang baliktad. Pag erehe, kalaban ka ng simbahan. Filibustero, kalaban ka ng gobyerno. Now, he could have easily denied it by pointing out na, halimbawa, kung sakali man di naman siya inakusahan. No? Pero, what if lang, inakusahan si Rizal na, filibustero ka, no? Meron kang anti-colonial sentiment dun sa play mo. Madali niyang sabihin na, hindi ako yun, no? Hindi yung karakter yun. Si Satanas yun. Diba? Kung si Satanas yun, sasabihin niya yun. Diba? Yung anti-church, anti-Spanish, colonial, uh, or Spanish, anti-Spanish colonial sentiment. Si Satanas yung nagwika nun. Hindi ako, hindi yung tauhan na si Leonido, hindi yung Birheng Maria, hindi yung mga bata. Diba? Ang galing. It was an ingenious device to spread thought-provoking ideas, sympathizing to the experiences of our native ancestors. Diba? On how eventually yung kanilang identidad no, ay napalitan ng kultura kalinangang Kastila. Diba? So, I mean, sa end nila, nakakalungkot yun. Diba? It was tragic. Thought-provoking ideas among his peers without getting into trouble. Galing. Now, syempre may monologue. Ito yung compelling and remarkable doon na part script ng play. Na doon mo makikita talaga na may hugot si Rizal na ina-acknowledge niya yung sentimiento na naging karasan ng mga ninuno natin. Nakatutubo. Na firstly have to be converted into Christianity. Okay. So, dito mo rin makikita na well-versed at wide reader si Rizal sa kalagayang pangpolitika ng Pilipinas at ang relasyon nito sa kanyang colonial master na Espanya. Now, ano sabi dun sa dialogue? No, yung monologue na sinabi ni Satanas, ni Kibuloy, hindi, joke lang, ni Satanas. Enraged, Satan hurls a curse. In the not too distant future, he says, there will be dismal calamities, plagues, wars, and cruel invasions. Your people shall water the thirsty sands with their blood and tears. Birds, wounded by burning metal, shall sing no more, not even your ancient forests, nor your rivers or valleys or springs, shall be spared by the hateful men who shall ruin your peace and welfare. Hindi ako yung nagsasalita dito ha. Ito yung dialogue ni Satanas dun sa play na sinulat ni Rizal. Now, kalamidad, totoo naman, no? Kasi Pacific Ring of Fire ang Pilipinas eh. I mean, common knowledge naman na siguro yun sa panahon na yan. Plagues, nag-make sense kasi nung 20th century, early 20th century, nangyari parang 1908 ba? 1914? I forgot. I am terrible when it comes to memorizing dates. No? Kaya ayoko nga nung pinapakabisa ko rin ang dates sa mga estudyante ko. Anyways, um, plagues, no? Spanish flu. So, pangalan pa lang, alam mo kung saan galing at sa yung naging point of origin ng virus. Yun yung pandemic nung panahon na yun. Ano nangyari? 20th century. Naabutan yata siya ni Enrile. Nakatanda si Enrile. Not quite sure. No? I-fact check nyo ako kung tama ko. Wars, o syempre, alam niyo naman himagsikan. At, well, to be fair, bago naman yung himagsikang 1896, may mga nauna ng revolt. May mga nauna nagdanak ng dugo for resistance.
or in resistance to the oppressive and atrocities of Spanish colonial regime. So, cruel invasions, no? Alam niyo naman yun, aware si Rizal sa negatibong impact or implication, yung long-term implication, politically, economically, ng colonization at ng imperialism. Nadanak ang dugo, i-exploit ang mga resources, abuses, atrocities, uh, pagmamanipula, pagpapacify, no, sa buong aspeto ng lipunan, cultural man yan. Ano pa? Diba? Nagkaroon ng himagsikan. Natapos ba yon nung itinatag yung unang republika? Hindi. Dumating ang mga panibagong kolonisador, mga Amerikano. Eventually, nagkaroon ng tension, nagkaroon ng conflict, nag-gave way to Philippine-American War. Tapos, in the latter part of American colonization, nagkaroon ng World War II na involve ang Pilipinas. Diba? So, your people shall water thirsty sands with their blood and tears. Tsaka historically, alam nyo, yung Luneta Park natin ngayon, spot or place talaga siya noon, panahon ng Kastila. No? Doon pinapatay yung mga Pilipino, yung mga Indian. Iba extralegal killing. Iba doon in-execute. Gaya no, yung tatlong paring martir, doon yun sa Luneta, na bagong bayan kung tawagin noon. Si Rizal, doon rin in-execute. Yung mga nag-akla sa Motín de Cavite, doon rin. Na mga reformista na nagkampanya no, for revolution, doon rin in-execute. Marami pa mga Pilipinong biktima ng karahasan ng Spanish colonial regime. Most of them were terribly executed there na at present ay tinatawag ngayon Luneta Park. So, madilim, madugo ang kasaysayan, literal, ng parking pasyalan na yon na pinupuntahan natin. No? Na patunay na nagpunta na tayong Maynila kapag may larawan tayong kasama yung monumento doon na Rizal. So, may dark siyang history. Ano pa? Not even your ancient forests, nor your rivers or valleys or springs shall be spared by the hateful men who shall ruin your peace and welfare. Totoo din naman, our forest reserves, resources, yung likas na yaman natin, mineral, were largely exploited and being capitalized not just by the Spaniards, no, at yung pumalit sa atin ng mga kolonisador ng mga Amerikano. Mga kabundukan natin, na-exploit, mga punong kahoy at resources, no, mga species ng hayop no, na eventually nag-extinct na kasi naging malabis ang pagkonsumo at paggamit. Diba? Now, maaari mo bang sabihin na Rizal was, have a prophetic powers? Or, diba? May kapangyarihan ba siyang manghula? May psychic power ba si Rizal? Knowing this? Of course not. Apparently not. It's just that Rizal is well versed, a wide reader about the situation of the Philippines and its relationship to Spain, and well aware of the landscape of politics in the world in his time. At an age of 18, 19 years old. Baga, purga si Rizal, no, sa pag-aaral at pagtalakay ng kasaysayan at kontemporaryong isyu sa panahon niya. At tinatalakay nila sa Europeyong kurikulum at edukasyon na itinuturo sa mga premyadong pamantasan sa Maynila. Diba? Imagine, activity mo, mag-aaral ka ng historical event or contemporary issue tapos gagawan mo ng tula. Hardcore yun. Isipin mo, kung kayo yun, wala pang ChatGPT, magre-reklamo kayo nun. Yung paggawa mismo ng tula ay challenging. How much more kung lalapatan mo ng lente at pagtingin na ang basis mo ay history. Ang lalang challenge. So that concludes our discussion about uh, Punto Al Pasig. A short surface level historical analysis and content analysis of that short play. If you wanted to know more about it, you may browse and read script on your own. No? Be entertained, be informed, no? At your own convenience. Accessible naman, I already sent an accessible link in the uploaded files. Palagi siyang inuulit-ulit para i-access nyo at ma-remind kayo na saan nyo palagi yun. Another, this time, a poem that was written by Rizal when he was 18 years old.
Remarkably, it won first prize dun sa patimpalak ng pagsulat ng panitikan. Itong tinatawag na Liceo Artistico Literario de Manila. Now, for context, no, big deal sa panahon na yan na ang isang Indio na tulad ni Rizal ay nanalo sa patimpalak sa pagsulat. Big deal na nag-excel sa panahon na yan ang mga native natin na ninuno over Peninsulares, over Insulares, over pure blood Spanish. Kasi nga, no, yung ikinintal ng curriculum, no, ay limiting culturally. Ah, yung access sa edukasyon, yung mga may kakayahan lang makapag-aaral, uh, they forbid the children to learn about Spanish. Ano yung reason? Micro example tayo. Halimbawa, sa mga misa at homily ng mga fraile, halimbawa, kung gagamitin mo ay Latin at o kaya Kastila, wikang hindi maintindihan ng mga ninuno natin kung sakali sa panahon na yon ng masa, ng madla, no? Eh madali silang dustahin, insultuhin, putuin. Diba? So, example lang yun, no? Pero may larger scale, no, na effect yung inaccessibility natin in learning Spanish in the context of that time. Na exclusivist ang edukasyon. Exclusivist na nga, discriminating pa sa mga tulad ni Rizal. Kaya nung pagdating nila sa Europe, ibang-iba eh. Napansin nila, ba't yung mga syudad sa Barcelona, sa Madrid, hindi kagaya ng mga syudad sa England, hindi kagaya ng syudad sa Germany. Bakit para na pag-iiwanan ng mga syudad ng Espanya? Bakit sa Espanya, okay naman, liberal sila. Sa Pilipinas, nakakahon pa rin sa mga konserbatibong pananaw, konserbatibong mga kaugalian. Kailangan pa rin humalik ng, ng tao sa kamay ng mga praile. Eh sa Espanya, di nila yung ginagawa. So, expose si Rizal, patak si Rizal sa European education. Kaya natin sabihin that way. Poem, yung Ala Juventud Filipina or in English to the Filipino youth. Now, we're gonna read it in Spanish and in Tagalog. Alam natin, hindi tayo Kastila. Ironically, we were colonized for 333 years. But unlike other former colonies of Spain in Latin America, like Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Mexico, no? They're, they are Spanish-speaking nation, no? For they were colonized for how many years also by Spaniards. But in the Philippines, no, we barely know Spanish. No? We often laugh, no, kapag baka ako marinig nyo pag pinapanood nyo sa discussion, pagtawanan nyo, pangangastila ako. Hindi tayo eksperto, no? Pero kailangan natin maging sincere, no, sa true form ng tula in order for us to appreciate yung original, authentic format ng pagkakasulat ni Rizal, which is he wrote it in Spanish. Pero in terms of appreciation, I prefer na yung Tagalog pa rin, syempre. Mas magandang pagkakasulat ito sa Tagalog. Pero for the sake of respecting the original form of this poem, we're gonna read it in Spanish. Now, if you're familiar with taglines and quotations na ang kabataan na pag-asa ng bayan, directly quoted kuno by Rizal, if you're looking for an accurate basis of that, then I recommend you read this poem, Ala Juventud Filipina. Sa first stanza, binanggit na ni Rizal na kabataan ng pag-asa ng bayan. Not directly, but yun yung mensahe na gustong sabihin ng first stanza ng tula. Well, actually, hindi lang yun, no? Yun lang yung limitadong alam nyo kay Rizal, yung overrated ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Nagkakamali kayo. Hindi yun natatapos doon. Hindi lang yun mga kataga or linya lamang. In fact, Rizal actually write a beautiful poem. A 10 stanza poem, beautifully written, para lang sabihin na kabataan ng pag-asa ng bayan. So parang love letter ni Rizal ang tulang ito sa kabataang Pilipino sa panahon niya. Pero di naman natin pwedeng sabihin sa panahon niya lang yan. Kasi maaring mag-resonate din yan sa generasyon natin. Nagme-make sense pa rin yan. Or pwedeng hindi nga sa Pilipino lang yan eh.
Universal nga, universal nga yan eh. Diba? Makikita nyo later on kapag susuriin natin historically yung konteksto nung saknong nung tula na tatalakayin at babasahin natin. Malaman nyo may humanistic side si Rizal. O no, homo universalis na prinsipyo. Na universal ang tulang ito at hindi lang targeted towards the Philippine. But perhaps, and valid to point out and to argue, can be addressed to the youth in general. Sa panahon ito, ang edukasyon ay limitado at kolonyal ang pananaw. Ang kabataan, lalo na ang mga ilustrado, yung mga kauri ni Rizal, na mayroong masasabi nating unaware pa sila no, sa tawag doon na binubuo nila yung nasyonalistang edukasyon or uh, nasyonalismong edukado. Kabataan, lalo na ang mga ilustrado, nakikitang tagapagdala ng pagbabago. Paglilinaw na hindi pa revolutionary si Rizal sa panahon na ito, 18 years old, bagamat klaro sa kanya na tumiyan ng himagsikan, no? Dahil siya mismo ay taga-subaybay at nagbabasa ng iba't ibang volume ng French Revolution at yung nobela ni Victor Hugo na Les Miserables. Tungkol yun sa himagsikan. Siya ay reformista, naniniwala sa kapangyarihan ng talino, sining at agham. Perhaps Rizal was only 18 when he wrote it, so psychologically speaking, no, nananatili pa yung kanyang idealistic self. Kaya kayo, habang nasa inyo pa yung idealistic self nyo, habang di pa kayo sell out, nasa corporate, naghahanap buhay, no? Alipin ng salapi, alipin ng kapitalistang lipunan. I-enjoy nyo muna ang inyong pagiging idealistic. Gawin yung fuel sa inyong pangarap at pag-angat. Pangarap at pag-angat, ha? Hindi pangarap at pananapak ng iba. Okay? So, the theme of this poem is about youth empowerment, patriotism, and national identity, enlightenment through education, artistic, and intellectual contribution. Allow me to read the first stanza in Spanish, La Juventud Filipina, by Jose Rizal. Haz de tu frente, Juventud Filipina, en este día, luz resplandeciente, tu rica gallardia, bella esperanza de la patria mía. In Tagalog, itaas ang iyong noong aliwalas sa araw na ito, kabatang Pilipino. Igilas mo na rin ang kumikinang mong mayamang sanghaya, magandang pag-asa ng bayan. Mutya. So, dito, direct niya sinabi na sinong audience, kabatang Pilipino. Igilas mo, sinong tinutukoy niya? Itaas mo yung noo. Sinong tinutukoy? Kabataang Pilipino. Anong tawag niya? Magandang pag-asa ng bayan kong Mutya. Pag-asa ng inang bayan. So, pag di maganda, hindi pag-asa, ganun ba yun? Hindi yun literal, syempre, no? Ang tinawag ni Rizal dito, direkta, ang kabataang Pilipino bilang pag-asa ng bukas. Ang itaas ng iyong noo ay hindi literal. Ito ay simbolo ng dignidad at kumpiyansa sa sarili. Hindi pisikal na lakas ang hinihingi, kundi talino bilang tanging liwanag. Historical context, sa ilalim ng kolonyalismo, ang mga Pilipino ay tinuruan ng mababang pagtingin sa sarili. Yung ang term na Indio ay ginawa ng negative na connotation, no? Naging derogatory. Itinutumbas sa ignorante, itinutumbas sa indolente or katamaran. But in fact, Rizal said that we should take pride that we're being called, that we are being called Indio. Because in fact, Indio means you are native of that land. You originally, or tubo ka sa lugar mo. So, hindi ka dayuhan. Tinutulan ni Rizal ang ganitong mentalidad, syempre. Kaya naman hinihimok niya sa pamagitan ng stanza na ito, ang kabataan na kilalanin ang sarili niyang kakayahan. Kasi once na ina-acknowledge mo yung kakayahan, kahinaan, kalakasan, tubusan mo na nauunawa na yung sarili, hindi ka magda-doubt na mag-stand out. Hindi ka magda-doubt na mag-shine. Kasi alam mo yung kapasidad at limitasyon ng iyong kakayahan. Next stanza. Vuela, genio grandioso, les infunde noble pensamiento, que lance vigoroso, más rápido que el viento. Su mente virgen al glorioso asiento. Ikaw ay lumitaw o katalinuhan, magitang na diwang puno sa isipan. Magitang na diwang puno sa isipan. Mga puso namin sa iyo naghihintay at bilhin mo roon sa kaitaasan.
So dito, no, pinersonify yung katalinuhan. No, parang ginawang personification. As if yung katalinuhan ay isang tagapagligtas na inaasahan ng bayan. Ito ko dito yung katalinuhan ng kabataang Pilipino. Kung meron tayo na, edi maganda. Para sa atin din yung line na yan. Yung kaitaasan naman, tumutukoy siya sa kaunlaran at karangalan. Makita mo rito yung influence sa kaisipan ni Rizal, yung kanyang knowledge about intellectual enlightenment. Alam niyo na yan, Field of Enlightenment sa history. Yung mga liberal na kaisipan. From philosophers like Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, no? And many more. Ang susi sa pag-angat ng lipunan at hindi lahas. Intellectual enlightenment. Ang susi sa pag-angat ng lipunan at hindi lahas. Sa konteksto ng tulang yan. Now, let's read another stanza. Baja con la luz grata, de las artes y ciencias a la, de las artes y ciencias a la arena. Juventud y desata. La pesada cadena. Que tu genio poético encadena. Bumaba kang taglay ang kagiliw-giliw ng mga silahis or mutya or maiden, ng mga silahis ng agham at sini. Mga kabataan, hayon at lagutin ang gapos ng yung diwa at damdamin. So dito makikita niyo yung role na ginagampanan ng agham at sining bilang masasabi natin sa konteksto ng tulang yan ay pangunahing sandata ng kabataan. Now, yung gapos dito, no, 'di ba, kadena and kadena, parang break ni shackle, ay simbolismo ng kamangmangan, takot at kolonyal na pag-iisip. So makikita nyo yung sumasalamin to sa impluensya ng European Enlightenment kung saan ang katwiran or ang reasoning at sining ang itinuturing na paraan na paglayap. Okay? So, next, let's read another stanza. Vequeen la ardiente zona. Domoraron las sombras el hispano. Esplendente corona. Con pía sabía mano. Ofrece al hiyo de ese suelo indiano. Masdan ang putong. Ang putong headgear yan for context. Kaya nga Esplendente corona. Masdan ang putong. Malubhang makinang. Sa gitna ng dilim ay matititigan. Maalam na kamay, may dakilang alay. Sa nagdurusa mong bayang minamahal. Yung putong dito ay ginamit bilang sagisag, yung headgear na ginagamit ng mga warrior. Sagisag ng karangalan tagumpay or pwedeng crown. Ang karunungan ay hindi pansarili at ito ay alay sa bayan. Sabi dito, maalam na kamay, may dakilang alay sa nagdurusa mong bayan. Now, taliwas ito dun sa tinatawag nating elitist education na umiral sa kolonyal na sistema ng edukasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng Spanish colonial government. For Rizal, education should be a social accountability. Para kay Rizal, again, ang edukasyon ay may panlipunang pananagutan. True enough, ganun pa rin naman dapat ang pagtingin natin, no? Lalo sa Estado at ang gampanin nito sa pagbibigay sa atin ng dekalidad na edukasyon. Panlipunang pananagutan ng Estado na bigyan tayong dekalidad na edukasyon. Lalo sa inyo sa higher institution of learning. Okay. Next stanza. 2. Que buscando subes. En alas de tu rica fantasía. Del Olimpo en las nubes, ternísima poesía, mas sabrosa que nectar y ambrosia. Ikaw, na may bagwis ng pakpak, na nais kagyat na lumipad sa tuktok ng langit. Paghanapin mo ang malambing na tinig, doon sa Olimpo'y pawang nagsisikap. So gumamit si Rizal ng dalawang metaphor. Now, may nabanggit na term na Olimpo or Olympus with reference to Greek mythology. Historical context patunay na merong Western classical European literature na exposure si Rizal. Kaya gumamit siya ng Greek mythology reference. Now, hindi siya nalalayo sa makatang na una sa kanya. Si Francisco Balagtas, kung tawagin. Na nagsulat ng Florante at Laura.
you're gonna read Florante at Laura, or if you're gonna reread it, no, meron siyang mga Greek mythology references, lalo yung mga pangalan, sa mga verses nito. So, ganun din si Rizal, gumamit siya ng Greek mythology reference. But this time, he used Mount Olympus in the context of this poem as a symbolism sa pinakamataas na kaalaman at sining. Gayon din naman, inhalin tulad ni Rizal, yung kabataan sa nilalang na may pakpak, may kakayahang mangarap at umakat. Let's read another stanza. Tu de celeste ascent, de celeste acento, melodioso rival Filomena, que en variado concierto en la noche serena, disipas del mortal la amarga pena. Ikaw na ang himig ay lalong mairog, tulad ni Pilomel o Pilomela, na sa luhay gamot at mabisang luna sa dusat himuntok, sa dusat himuntok ng puso at diwang sakbibi ng lungkot. Hindi nun, sakbibi ng lungkot, ibig sabihin, sakbibi ng lugbay. Labis na pagkalungkot yon. Lugmok na lugmok ka sa kalungkutan. Sakbibi ng lugbay, ginamit na salita. Dito, gumamit ulit ng Greek mythology reference si Rizal. Pero through Philomela or Philomena, nakilala bilang Nightingale, uh, simbolo ng tinig, musika sa gitna ng pagdurusa. Na ganun yung role na ginagampanan ng musika at panitikan sa kung paano itong tingnan ni Rizal, na meron itong lunas. So, yun nga, yung inihalin tulad kay Philomel, Nightingale, sa kolektibong dalamhati. Pag kolektibong dalamhati, hindi ito dalamhati lang ng isa or ng ilan. Kolektibo, ibig sabihin, dalamhati ng bayan, magiging lunas ang musika at panitikan bilang instrumento na mapaglaya, bilang tinig sa gitna ng pagdurusa. Napaka-powerful ng imagery rin ni Rizal, no? Tsaka yung references na ginagamit niya ay rich. Kung mga judge to ng flip top, malaking puntos para sa reference, no? Tsaka sa punches. Naging flip top, eh, no? Pero, well, panitikan pa rin yun. Let's further read. Uh, Tu que a la pena dura, animas al impulso de tu, animas al impulso de tu mente y la memoria pura del genio refulgente, eternizas con genio prepotente. Ikaw na ang diway makapangyarihan, matigas na bato'y mabibigyang buhay. Mapagbabago mo ang alaalang taglay, sa iyo'y nagiging walang kamatayan. Dito makikita nyo on how Rizal is emphasizing the role of youth in immortalizing yung kanyang pagiging henyo, yung kanyang talino, kung paanong naging instrumento kasangkapan, no? Sa kasaysayan na ma-immortalize ang alaala ng bayan, ang kanyang identity, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pride, ang kanyang dignidad. Ang talino rito ay ginamit ang kasangkapan o kapangyarihan upang baguhin ang kasaysayan at gawing walang kamatayan ang alaala ng bayan. Ito ay pahiwatig sa pamana o ideya na ang tunay na kalayaan, no, may halin tulad dito sa katalinuhan na kayang immortalize bilang alaala ng bayan, na nagmumula sa kaisipan at hindi madaling mapawi or masupil, masigil. Pa. Now, let's further read. Mamit na naman si Rizal ng references. E2, que el barrio encanto, de Febo Amado de Lubino Apeles. Y de natura el manto, con mágicos pinceles, trasladar al, trasladar al sencillo lienzo Sueles. Ikaw, na may diwang inibig ni Apeles, sa wikang inaamo ni Pebong kay Ricky. Apeles ay Greek painter. Yung Pebo, Phoebus, Apollo, uh, parang Diyos ng sining ata ito. Diyos ng araw din, Diyos ng liwanag. Kay Rikit sa isang kaputol na lonang maliit. Ginuhit ang ganda at kulay ng langit. Ayun, binanggit si Apeles, Greek painter, at si Phoebus, Pebo, Apollo, Diyos ng sining bilang sagisag ng henyo, si Apeles, at inspirasyon, both si Phoebus o si Apollo.
Dito pinapakita na kabataang Pilipino ay kayang makipantay sa kanluran sa larangan ng sining at kultura. Totoo din naman. Saan mo dalhin ng Pilipino? Sabi nga niya ni Rizal sa kanyang speech nung binigyang pagkilala si Juan Luna at si Felix Hidalgo, no? Na kanyang mga kaibigan at kapwa ilustrado din kung siya ay nasa Europe na. Nagkaroon sila ng piging selebrasyon. Gumawa siya ng speech. Ang bida-bidang Rizal ay gumawa ng speech for Luna and Hidalgo. Yung sinabi niya. Non-verbatim, no? Walang lahi ang pagiging henyo. So, maring Kastila, maging Kastila kung Kastila man si Luna o Indio or naman lahi, kung siya ay henyo. Di ba? Parang, parang genius has no race. So, parang walang lahi ang pagiging henyo. So, dito, universal yung pagtingin ni Rizal, no? Pero syempre, nagtitake part si Rizal. Sa konteksto ng panahon na yan, no, big deal na kayang makipantay ng mga Indio sa mga kanlurang bansa. Especially sa larangan ng sining at kultura. Hanggang ngayon naman eh, di ba? Sa global stage. No? Big deal kapag, yun nga, British Idol na nga or America's Got Talent na nga eh. Sali pa rin ng Pilipino. Talagang Pinoy pride, di ba? Ano pa? Sa musika, di ba? Sa Broadway, no? Ah, sa mga pelikula, sa recognition, di ba? Nagsashine ng Pilipino. Sa sining, sa agham, di ba? May mga world-renowned scientist tayo na Pilipino na may mga naging mahalagang kontribusyon sa medicine, no? Sa physics, sa chemistry, di ba? So, Pinoy pride. Sa corruption, di ba? Panalo pa rin ang Pinoy. No? Sa educational crisis, no? Pinoy pride. Hindi, syempre, yung mga bagay hindi tayo proud dapat. Yung dapat yung mga kinokondena na. O tsaka yung mga foreigner na tinuturo ang magmura, di ba? Tapos sasabihin, I love you, ang ibig sabihin, Pinoy pride, di ba? Well, it doesn't work that way, no? Pero yun, kidding aside, no? Let's proceed to our next, I think second to the last na ito na stanza. Cored, que llama, el genio, el lauro coronar espera, esparciendo la fama con trompa pregonera, el nombre del doctor por la ancha espera. Mayo ka ngayon, kapag ningasin mo ang alab ng iyong isip at talino, maganda mong ngalay ikalat sa mundo at ipagsigawan ang dangal ng tao. Universal yun, no? Di pwede sabihin para sa Pilipino lang yun. It's more of call for action o panawagan sa pagkilos. Ang dangal ng tao ay universal, hindi lamang Pilipino kundi makatao. Now, let's read the last line. We're now down to our last line. Día, de felice, Pilipinas gentil, para tu suelo, al potente bendice, y con amante angelo, la ventura te envía y el consuelo. Araw na dakila, ng ligaya at galak, magsaya ka ngayon, mutyang Pilipinas. Purihin ang bayang sa iyo'y lumingap at siyang nag-akay sa mabuting palad. Ganda nun. The poem ended with a celebration and with a tone of hope. Nagtatapos ang tula sa pag-asa celebration. Pilipinas ay tinawag na mutya. So, pag mutya, mahal at karapat dapat igalang. So, ayan. Pag mga EA, di ba, tinawag na mutya, dapat mahal at karapat dapat inutumbas sa pagmamahal at karapat dapat igalang. Well, sa context na to lang to, no, hindi siya tumutukoy sa EA, no, pero sa inang bayan. Historical context, hindi pa ito sigaw ng revolusyon, no? Hindi siya call for action para doon. Pero dito, naniniwala si Rizal sa maayos at marangal na pag-unlad na maidadaan or may sakatuparan sa pamamagitan ng edukado kabataan. Now, kayo rin ba yon? Maaari din. May ugnay din natin siya. Exclusive lang ba sa Pilipino? Pwede. Actually, pwede siyang i-interpret in a universal theme without taken out of context. Without being taken out of context. Uh, Therefore, no, to conclude, Alaho Benton Filipinas analysis,
It is valid to point out to argue that it's a manifesto of a nationalistic education. Isang manifesto ng edukadong nationalism. May exclusivity pa rin kasi edukado na nationalism. Iba yung generality ng pag sinabi mong nationalismo. Pag dinugtungan mo edukado, may pagka-exclusivist pa rin. Kaya pwede mo sabihin, nangungusap pa rin ito sa mga kapwa ilustrado ni Rizal. Patunay rin ito na Rizal is well aware, conscious, at may early or maagang kamalayang panlipunan si Jose Rizal. At dito nakita natin bilang tema na naniniwala si Rizal sa kabataan at ang kanyang talino, kanyang pagpapahalaga sa sining at tigham ay may tutumbas sa kalayaan at kakayahang maging mapagpalaya. It is valid to point out and to argue that the Laho Bento't Filipinas still resonates today as an enduring symbol of Rizal's vision for the Filipino youth. So, kung sinabi niya na kabataan na pag-asa ng bayan, no, he actually wrote an entire beautiful poem which won first prize just to challenge us, just to appreciate the genius of the Filipino youth. Sabi nga ni as coined no by national artist for film na si Kidlat Tahimik, diba? Indio genius si Rizal. Ating Indio genius. It challenges young Filipino to aspire for excellence, embrace their identity, and work toward building what kind of society? Society characterized by freedom, dignity, and progress. The poem's universal themes continue to inspire youth movements and nationalist sentiments worldwide. So that ends our discussion for today. If you have further questions about this poem, I suggest that you read it first in full content. Then, magkaroon tayo ng further discussion and you may email or message me online during the scheduled work hours.